Pangulong Bongbong Marcos Jr., aksyon sa gitna ng ingay, ang katotohanan sa likod ng mga numero. Sa mundo ng politika sa Pilipinas, madaling madala sa agos ng mga survey at headlines. Kamakailan, naging maugong ang balita tungkol sa pagbaba ng net trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa -3. Para sa mga kritiko, ito ang katapusan. Para sa mga kalaban, ito ay piyesta. Ngunit bilang mga mapanuring mamamayan, dapat nating itanong, ang emosyon ba ng tao sa isang sandali ang tunay na sukatan ng pag-unlad o ang mga konkretong resulta na nararamdaman sa sikmura at sa bulsa? Habang ang iba ay abala sa ingay ng bangayan sa social media, ang Administrasyong Marcos ay tahimik na naglalatag ng mga pundasyong magbabago sa buhay ng mga Pilipino. Narito ang malalim na pagbalasa sa tinatawag nating puro aksyon laban sa puro bakasyon. Ang ekonomiya hindi dinadaan sa matamis na salita. Ang pinakamalaking kalaban ng pamilyang Pilipino ay ang taas presyo ng bilihin. Sa nakaraang administrasyon, nasanay tayo sa mga matatapang na diskurso, ngunit ang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ay nananatiling mataas at unpredictable. Sa ilalim ni PBBM, ipinakita ang tinatawag na fiscal discipline. Nitong huling bahagi ng 2025, ang inflation ay bumagsak sa 1.6%. Isang napakalaking ginhawa ito kumpara sa 6.0 na naranasan natin noong rurok ng pandaigdigang krisis. Hindi ito tsamba. Ito ay bunga ng tamang pamamahala sa supply ng pagkain at ang mabilis na pag-aksyon sa pag-import at distribution ng bigas at iba pang agricultural products. Kasabay nito, ang ating ekonomiya ay lumago ng 5.5% sa ikalawang quarter ng 2025. Sa datos na ito, tinalo ng Pilipinas ang mga higanteng kapitbahay tulad ng China, Indonesia at Malaysia. Tayo ngayon ang isa sa mga bright spots ng Asia, isang patunay na ang tiwala ng mga mamumuhunan ay hindi nakukuha sa tapang ng salita, kundi sa tatag ng pundasyong pang-ekonomiya. Kapag matatag ang ekonomiya, mas maraming negosyo ang nagbubukas at mas maraming Pilipino ang nagkakaroon ng marangal na trabaho. Ang infrastruktura mula build tungo sa pagpapatupad. Maraming proyekto sa nakaraang administrasyon ang nanatiling drawing o plano lamang sa loob ng maraming taon. Sa ilalim ng programang Build Better More ni PBBM, ang focus ay lumipat mula sa pangako tungo sa pagtatapos at pagpapagana. Hindi lang ito pangako, narito ang mga resibo. LRT1 Cavite Extension, Phase 1. Matapos ang ilang dekadang paghihintay at paulit-ulit na groundbreaking, sa wakas ay binuksan ito nitong huling bahagi ng 2024. Nagbigay ito ng mabilis at murang transportasyon sa libu-libong manggagawa mula sa South na nagtatrabaho sa Metro Manila. Pangil Bay Bridge, binuksan noong Setyembre 2024. Ito na ngayon ang pinakamahabang tulay sa Mindanao na tumatawid sa dagat. Ang dating 7 oras na biyahe o mahabang paghihintay sa barko ay naging 7 minuto na lamang. Ito ang tunay na kahulugan ng pagkonekta sa mga isla ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, mayroong 198 infrastructure flagship projects na nagkakahalaga ng 8.8 trillion pesos. Ito ay hindi pautay-utay na plano. Ito ay mga aktibong proyekto na nagbibigay ng trabaho sa libu-libong mga inhinyero at manggagawang Pilipino at magpapababa sa gastos ng transportasyon at pagkain sa mga susunod na taon. Ang contrast, bakit puro bakasyon ang kabila? Habang ang Pangulo ay abala sa pagbubukas ng mga tulay at tren, ang pangalawang Pangulo na si Sara Duterte ay humaharap sa sunod-sunod na kontrobersya na tila naglalayo sa kanya sa tunay na trabaho ng isang vice-presidente. Ang taong 2025 ang naging pinakamahirap para sa OVP. Mula sa 2 bilyon, tinapyas ang budget nito tungo sa 733 million. Bakit ito nangyari? Hindi dahil sa pamumulitika, kundi dahil sa kabiguan ni VP Sara na ipaliwanag ang paggastos sa 125 million pesos na confidential funds sa loob lamang ng 11 araw. Nang hinga ng katarungan at paliwanag sa Kongreso, ang naging tugon niya ay pananahimik, pag-iwas at pagmamatigas. Ito ang kabaligtaran ng transparency na hinahanap ng mga taxpayers. Bukod dito, wala tayong makitang malalaking programa o flagship projects mula sa kanyang opisina na direktang makikipagsabayan sa mga proyekto ng ehekutibo. Dagdag pa rito ang kanyang nakabibinging pananahimik sa isyu ng West Philippine Sea. Habang matapang na ipinagtatanggol ni PBBM ang ating soberenya at ang ating mga mangingisda, tila nagbabakasyon ang paninindigan ng Vice Presidente laban sa pang-aabuso ng mga dayuhan.
Ang pananahimik sa harap ng pambubuli ay hindi diplomasya, ito ay kawalan ng malasakit sa ating teritoryo. Foreign policy, pagbabalik ng respeto sa Pilipinas. Sa nakaraang 6 na taon bago ang 2022, ang Pilipinas ay tila naging isolate sa mundo dahil sa pagbabagong polisiya at pakikipag-alyansa sa mga bansang may masamang record sa karapatang pantao habang inaaway ang ating mga tradisyonal na kaibigan. Binaligtad ito ni PBBM. Ibinalik niya ang Pilipinas sa global stage. Ang bunga ng kanyang mga biyahe ay hindi lamang larawan, kundi bilyong-bilyong dolyar na investment pledges na ngayon ay nagiging mga pabrika ng semiconductors, mga data centers at mga sentro ng trabaho. Minodernisa rin ang AFP sa pamamagitan ng mas malakas na alyansa sa ilalim ng EDCA at pag-imbita sa iba pang mga bansa para sa joint patrols. Hindi na tayo ang bansang iniiwasan. Tayo na ngayon ang strategic partner na iginagalang at hinahangaan sa mundo. Ang mga survey ay parang litrato lamang, snapshot ng damdamin sa isang partikular na oras na pwedeng mabago ng trolls at ingay sa social media. Ngunit ang mga accomplishments o tagumpay ay ang realidad na mananatili at pakikinabangan ng susunod na henerasyon kahit tapos na ang termino. Pinapatunayan ng mga datos na si Pangulong Bongbong Marcos ang gumagawa ng mabigat na trabaho. Iniaahon niya ang ekonomiya mula sa abon ng pandemya. Itinatayo ang mga kalsadang magdurugtong sa ating mga isla at buong tapang na itinataguyod ang ating dangal sa labas ng bansa. Sa kabilang banda, ang tatak Duterte na dati ay puno ng pangako ng mabilis na solusyon ay tila nauwi na lamang sa mga iskandalo sa budget, pag-iwas sa pananagutan at ingay sa politika. Para sa Pilipinong naghahanap ng tunay na resulta para sa kanyang kinabukasan, ang pag-unlad ay hindi nakukuha sa tapang ng salita o sa dami ng Facebook likes. Ito ay nakukuha sa puro aksyon, hindi sa emosyon. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng salapi nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan.
ang inyo lahat.